So ayun no, sa journey namin ng asawa ko sa paghahanap namin ng bago naming sasakyan wherein yun na nga yung Montero GLS na nadaanan namin throughout the way yung unti-unting pagbaba ng mga sedan dito sa Pilipinas, ano? Kung mapapansin ninyo, mas marami ng brand new na MPV, mas marami ng brand new na SUV compare dun sa mga brand new na maliliit na sasakyan, no? Mga 5-seater na sasakyan. Usually, ang pinaka madami kang makikita na bago is yung mga MPV type wherein yung pagbukas mo ng likod connected siya dun sa second row, ano, pero wala silang third row. Usually kasi yung mga crossover na sasakyan is 5-seater lang talaga. Ang example nun is yung Toyota Corolla Cross, Toyota Raze, tsaka Ford Territory, no? So ayun, bakit nga ba parang paunti na ng paunti yung mga gumagamit ng sedan dito sa Pilipinas, no? Tingin ko kasi ang isang malaking factor dyan is yung buyer's choice. Kumbaga kasi ako, galing ako sa sedan way back 2015, 16, 17. Kumbaga nung panahon na yun ang tingin lang naman natin sa sasakyan is kailangan maisakay ko yung partner ko, maisakay ko yung family ko, maisakay ko yung kuya ko, yung bunso namin. Tapos yun na, basta't hindi kami nauulanan, basta't hindi kami naaarawan, basta't naka-aircon kami sa loob, okay na yon para sa akin. Wherein ngayon kasi, nagkaroon na ng panibagong kategory yung mga buyers. Ano? Katulad ko, ang iniisip ko na ngayon, what if pag marami kaming dalang gamit? What if pag malalaki yung dala naming gamit? What if kasama si ganto? What if kasama si ganyan? What if buong pamilya meron kaming luggage? What if buong barkada meron kaming luggage? Yun na kasi yung kadalasan na titingin ng mga tao. Ano? So yan din yung rason kung bakit sobrang dami nating nakikita ngayon na Expander Cross, tsaka Toyota Raze at Avanza. Yan kasi para sa akin yung 4 na pinakamadaming MPV dito sa Pilipinas. Ano, silang dalawa yung naglalaban doon sa top sales dito sa Pilipinas. Siguro naman din marami nang nakakaalam sa inyo na si Toyota Veloz ay variant din ni Avanza. Noon, meron kasi noon tinatawag na Toyota Avanza Veloz sa ilalim. Kumbaga yun yung top of the line ni Avanza noon. Ngayon, ginawa na nilang separate unit si Veloz at Avanza na identical din naman sa isa't isa. Ano? Kung makikita ninyo, yung size and shape ng body nila halos parehas. Magkakaiba nga lang yan sa itsura ng ilaw sa likod tsaka yung front bumper. At syempre din yung specs na laman sa loob. Pagkatapos, pagdating naman natin sa Expander, yung Expander kasi is 7-seater din na MPV. Paparehas ng Avanza at saka ng Toyota Veloz. So bakit nga ba okay na okay din talaga si Expander sa mga gustong mag-upgrade ng unit sa panahon ngayon, no? Ang sistema kasi si Expander ay mas mataas talaga yung ground clearance. Halos kaparehas niya ng ground clearance yung mga SUV na sasakyan sa panahon ngayon. Plus, automatic transmission siya, hindi siya CVT. Wherein si Toyota Avanza at Toyota Veloz ay CVT transmission. Sa mga nakakaalam dyan kung ano yung CVT transmission at kung ano yung downside ng CVT transmission, comment down below naman please. Para hindi na ako mahirapang magpaliwanag sa inyo kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng CVT. So, yun na nga. Napakarami na ngayong MPV yung choice of car nila. Lalo na't hindi naman na sobrang layo ng presyo ng mga MPV sa sedan. Ngayon, bakit ba hindi maganda yung CVT sa mga MPV? Sa mga nakakaalam kung ano yung CVT kasi ay parang belt lang siya na hinihila yung dalawang bilog na mekanismo. Na parang kung ipagpapalagay mo, sprocket ng bike na tinanggalan mo ng mga pangil. So yun, pagka MPV kasi, syempre, mas mabigat, syempre, mas malaki,
At syempre, mas malaki rin yung chance na dumulas yung CVT transmission natin. Kaya nga sa lahat ng video ko, palagi kong sinasabi na ang pinaka-okay na MPV sa panahon ngayon ay expander at expander cross dahil parehas pa silang naka-automatic transmission. Para lang malaman ninyo, ang automatic transmission ay yun din yung ginagamit sa mga SUV na sasakyan na mabibigat talaga at malalaki na ginagamit off-road. Katulad ng Toyota Fortuner, Hilux, Montero Sport, tsaka Triton, Everest, tsaka Ranger. So yun, malaki talaga yung tiwala natin kapag ka automatic transmission yung ginagamit sa isang sasakyan. Compare kapag ka CVT. Yun nga lang, hindi na maiiwasan na gumamit talaga yung mga company ng CVT sa mga MPV nila, gawa nga ng mas mura kasing i-produce ang CVT compare sa mga automatic transmission. Kaso nga lang para sa akin, based dun sa mga na-review ko, yung mga CVT transmission ay disposable. So ayun, kung napapanood ninyo tong video na to, comment down below naman kung napapansin din ninyo na paunti na ng paunti yung mga sedan dito sa Pilipinas. Pa-like, follow, and subscribe na din para mas ganahan pa tayong gumawa ng mga susunod nating video. So yun lang, sana meron tayong natutunan kahit konti lang dito sa video natin at sana makatulong ako makapili kayo ng bagong sasakyan na kukunin ninyo in the near future. Peace!